Ang kilalang crypto exchange na si Bitro ay nag-refund ng mga XRP tokens sa kanilang mga customer na dati ay nakalock para sa minting ng token na ZAHAO or ZA matapos ang pagtatapos ng event. Bago po tayo magpatuloy ay nais ko po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Nais ko na rin po magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan. Ang refund ng mga token ng mga customers na inanunsyo ng Bitro kahapon sa kanilang X handle ay nagpapahiwatig na hindi matagumpay ang event ng minting ng token dahil sa mga umiiral na concerns tungkol sa malaking pagkakaiba sa presyo sa pagitan ng ZA, ang native token ng bagong sidechain na ZAHAO at XRP. Yan, the burn to mint approach. Ang ZAHAO, isang XRPL-based sidechain na naglalayong magbigay ng maagang oportunidad sa mga users na mag-leverage ng hooks, ay kamakailan lamang na nag-launch. Ayon sa dokumentasyon nito, ang mga market participants ay maaring makakuha ng ZA, ang token ng chain, sa pamamagitan ng pagsunog ng mga token ng XRP. Ang proseso na tinatawag na burn to mint ay isang one-way flight. Ito ay nangangahulugan na anumang market participants na nagsusunog ng kanilang XRP para sa ZA ay hindi na nila maaring makuhang muli ang kanilang mga XRP tokens. Dagdag pa, kinumpirma ng ZAHAO team na ang burn to mint ratio ay magiging 1:1 na proportion, na nagpapahiwatig na ang mga users ay makakakuha ng 1 ZA para sa bawat 1 XRP na kanilang sinusunog. May mga concerns na lumabas tungkol sa protocol ng burn to mint dahil ilang mga investor ng XRP ang nagpahayag ng mga reservations tungkol sa pagsusunog ng kanilang mga XRP token. Sa gitna ng mga concerns na ito, inendorso ng CTO ng Ripple na si David Schwartz ang proseso, na nagpapahiwatig na ito ay maaring mag-drive ng demand para sa XRP. Bukod pa rito, binuksan ng Bitro ang isang daan upang payagan ang kanilang mga customer na sunugin ang XRP para sa ZA. Ayan, emerging concerns. Ang palitan ay nag-launch ng isang kampanya noong October 30 na nag-uudyok sa mga users na i-lock ang kanilang mga XRP tokens at mag-mint ng ZA. Gayunpaman, lumabas ang mas maraming mga concerns nang magsimula ang ZA na mag-trade, ngunit may mas mababang halaga kaysa sa XRP. Ito ay nangangahulugan na ang mga users ay magsusunog ng XRP upang mag-mint ng isang token na may mas mababang halaga. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang ratio ng burn to mint na 1:1 ay nananatiling buo dahil ang mga users ay laging makakakuha ng 1 ZA para sa 1 XRP. Gayunpaman, habang ang XRP ngayon ay nagtitrade sa $0.68 dahil sa kamakailang uptrend nito, ang ZA sa kasalukuyan ay nagpapalit ng presyo sa $0.21, na higit na tatlong beses na mas mababa kaysa sa halaga ng XRP. Ang lumalabas na mga concerns ay nagmumula sa katotohanan na ang ilang mga market participants ay maaaring nais nilang i-convert muli ang kanilang ZA sa XRP kapag ang ZA ay natitrade na sa mga exchanges. Gayunpaman, kung mangyayari ito, ang resultang halaga ay magiging mas mababa kaysa sa orihinal na halaga.
Ang mga customers ay nagbunta sa social media upang magreklamo. Sa gitna ng mga komento at ang realidad ng sitwasyon, nagpasya ang Bitro na isuspendi ang Mint event at ibalik na lamang sa kanilang mga customers ang kanilang mga XRP tokens. Ang mga individual tulad ni Swartz ay nagpahayag na mas gugustuhin nilang maghintay at mag-trade ng XRP para sa Zahaw sa mga exchanges sa halip na magsunog. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.